Kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romualdezes at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon, but at this point in time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na rin galit. So kung anong sinabi ni Kong Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kami lahat. Wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan Kaya mapalad tayo na meron tayong isang Mike Defensor na kumukundi na sa mga buhaya. And now, we proceed because meron atang katanungan at ang susunod nating magtatanong ay ang ating napakaganda, napakatalino. Palakpakan natin ang atin pong chairperson ng Legal Committee ng PDP, Attorney Yvette Contacto. Ma'am. Thank you, Ka Penny. Magandang umaga ho sa ating mga vloggers, no? Susugat ko lang po yung sinabi ni Congressman Mike Defensor, yung agam-agam po, no, dyan sa issue ng restitution bago na-consider si Yusek Alcantara as state witness. Kung Mike, if you would remember, ang concern dyan ni Senator Marcoleta is that ano ang formula for the restitution? Ano ang basihan? Katulad niya, no, may pag-aaral na si Congressman Mike Defensor, kung ilang bilyon ang na-allocate. Sino ang nag-determine kung magkano ang dapat ibalik bago siya maging state witness? There was no clear formula na hinihingi ni Senator Marcoleta. Bagko sabi niya, hindi naman requirement na magkaroon muna ng restitution bago siya ma-consider as state witness kasi wala talaga yan sa batas. Ang nakalagay, dapat least guilty ang requirement bago maging state witness. But having said that, Kapeni, maraming salamat dito sa oportunidad ngayon na makapagpatuloy na magtanong. Ako naman ay tutugon ng pansin sa ating dito sa ating isang guest panelist ngayon dahil naibigay na ni Congressman Mike Defensor yung kabuuan ng pakay kung bakit na-form ang RAGE. Pero may isang miyembro ng koalisyon na to, ang Southern Leyte for Sara Duterte, or SOLID, spearheaded by Dr. Lito Trumata. At ito po ang aking katanungan, Doc Lito, no? Ano po ba ang current political system na nangingiral ngayon? Hindi lang dito sa Southern Leyte, pero sa Leyte po as a whole, na nag-encourage sa inyo to be part of this RAGE coalition? Good morning sa lahat. Good morning sa idol po kay Mike, kay Ma'am Bingi at saka kay Attorney Yvette. Now, kahit hindi ako politiko, when I received ng invitation to be one of the speaker dito, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi gusto kong malaman din ng lahat kung ano ang nasa sa loob ng mga nasa probinsya. Lalo na sa lugar ko na Leyte, kung alam nyo kung ano yung Leyte in terms of the Romualdezes at saka yung Marcos. Now, maraming takot doon, but at this point in time, gusto ko lang ipaalam sa inyo na marami na rin galit. So kung anong sinabi ni Kong Mike, lahat alam namin yon at alam namin na niloloko lang kami lahat. So nung magtayo ko ng isang grupo, kasi ang kailangan kasi doon, ang nangunguna lang. Sabi ko, kung walang mangunguna, walang mangyayari dito. Kahit nasa Leyte tayo, gagawa tayo ng isang grupo na lalaban sa mga kabulastugan na pinagkagawa sa atin ngayon. So, isang tawag ko lang, marami ang nag-volunteers. So right now, ang Southern Leyte ay composed po ito ng 500 barangays. So lahat ng municipalities at saka city, mayroon na tayong mga coordinators. At saka itong 500 barangays, mayroon na tayong at least 30 na may membro. So with this, meron na tayong strong 150 Southern Leyteños na in support sa kausa ng RAGE at saka in support sa kausa ni Kong Mike. Anytime kung anong sabihin nila, lalaban tayo,
at saka ipapaalam natin sa kanila kung ano talaga ang tama para sa bansa. Okay. Kita niyo naman, sabi nga ni Kapenya, kailangan lang may isang manindigan. Nakita natin gaano manindigan si Congressman Mike, pero doon sa isang lugar kung saan nananaig ang malalaking mga pangalan sa politika, may isang boses na malakas ang loob na lumaban, mag-organisa para maging mas matibay ang paglaban doon sa nangyayari ngayon sa kanilang bansa. Doc, ano po ba ang economic situation ngayon sa lugar po ng Southern Leyte at Leyte in general? Sa totoo lang, napakahirap po. Medyo swerte lang tayo kasi aside na may negosyo tayo, isa din tayong doktor, pero isipin nyo lang ang isang ordinaryong Southern Leyteño. Lahat nagtaasan, kung nagtaas ng diesel dito sa Maynila, mas lalong mataas doon sa amin dahil sa transportation. Now, lahat nagtaasan, mga bilihin, pero yung sweldo at saka yung mga biyaya galing sa gobyerno wala. So kung may mga ayuda dito, wala pang nakakarating sa amin at saka maraming naghihirap. Kaya sabi nga ng kailan pa ba tayo papatayin? Kasi parang inuunti-unti tayo, hindi na lang tayo diretsuhin, napatayin tayo sa hirap. Wala kami nakikita galing sa gobyerno except yung pamulitika at saka yung pambubudol sa atin. Okay. And at least dito sa Metro Manila, sa NCR kahit papano may mga nagtutulungan. Pero doon, yun, kaya nga importante itong boses na to sa kapihan para mapaabot sa inyo na may parte ho ng Pilipinas na humihingi, sumisigaw, ng kahirapan dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan at sila mismo hirap din makakuha ng sinasabing ayuda. But now moving forward, dahil nga dito sa Rage Coalition, we are talking already of unity. Pero po, sa ating mga guest panelists, how would you prevent this coalition from collapsing under its own diversity? Siyempre marami po, di ba po? Maraming mga advocacies yung mga nagsama-sama dito. Pero because of this diversity, there is this tendency, if you will say, na pwede rin siyang mag-collapse under pressure dahil nga of the administration's influence. So ano ho ang nakikita ninyong mga hakbang para lalo pang tumibay itong coalition? Well, unang sa lahat, may tayong pagkilala. May pagkilala tayo sa lahat ng organisasyon, sa leader ng bawat grupo. Na-recognize natin na may dynamics, may kanya-kanya talagang pagkilo sa mga grupo na kailangan nating respetuhin, na kailangan nating kilalanin. Katulad, for example, si Kong Lian Libiste, kasama siya sa coalition, and yun, bigla silang pumunta dun sa Diwasang Bonifacio, and nabanggit naman niya. Pero nung nalaman ko na, tinawag niya sa akin before talk yung pagpunta nila, sabi ko, kung yan, may preparation lang for the coalition, baka pwede tayo mag-coordinate. Right during the coalition launching, dumating sila maaga Mas maaga dun sa pag-launch sa coalition, okay lang naman. And then, yung maisip din naman, kausap ko rin sila, sabi nila, meron kami tuloy-tuloy na pagkilos sa Korte Suprema. I think, very critical dito, and to be honest about it, syempre yung leadership ng Duterte, katulad sabi ni Doc, siya itumata yung leader ng Southern Leyte, tinitindigan niya yung mga pananaw, paninindigan, prinsipyo na gusto nila para dun sa kanilang probinsya at nakikita lang problema dito sa ating nasyonal. Ganon din kami, na dito naman, tinitingnan natin si Mayor Baste Duterte na pinaka-leader natin sa buong pagkilos at coordinated tayo. Maaaring darating ang panahon na, syempre natural na tuloy-tuloy yung mga aktibidades natin, tuloy-tuloy tayong kumilos, tuloy-tuloy tayong magsalita at makialam sa nangyayari sa bansa. Yung mga vloggers po natin na narito, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi kayo humihinto, hindi kayo nagpapatakot. I'm sure tinatakot din kayo, may mga pressure sa inyo. Lahat po tayo, may ganyang kinakaharap. Importante yung magsama-sama tayo. Importante yung magkakaisa tayo. At maganda naman kasi hindi naman tayo nagkaisa dahil sa maleta. Hindi tayo nagkaisa dahil sa basura.
Diba? Nagkaisa tayo sa isang prinsipyo at paninindigan na marami mo sa atin nakulat sumobra na. Grabe na. Ngayon lang nakita yung ganitong klaseng organisadong pagnanakaw sa ating bansa at hindi lang tayo yan Pumunta sa mga negosyante, ganyan na sinasabi. Mga dating opisyal ng gobyerno. Mga opisyal mismo ng gobyerno. Mga aktibong sundalo, aktibong pulis. Pagka walang kamera, walang nakatingin, kumakalabit, di ba? Sinasabi. Ano man nangyari? Kasi naman lahat tayo Pilipino. Lahat tayo apektado ng nangyaring nakawan at itong krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Okay. And I noticed po, no, dun sa announcement po, no, sa general announcement, that the event last Sunday was a soft launching. Yes. So that does that mean po na ongoing pa ang negotiations with other movements and probably other political parties? Yes po. Hindi ko lang masabi kung if I have the liberty to say, merong isang party na sasama rin sa atin. Apo. Meron din. Muna siguro. Oo, tapos meron din pong kausap si Mayor Baste. Sabi niya, may kakausapin na ako, then if you firm up to, tuloy-tuloy Tapos ma'am, ang isa natin, nagulat ako talaga sa Duterte phenomenon. And this is, sa ano po to, no? Sa kay Pangulong Duterte, kay VP Inday Sara. Yung mga organisasyon natin, ibang klase. May probinsya, may syudad, may barangay lang. May maliit na community. Oh. And yung total nga is 750. 750. Alam niyo, yung launching, kaya sinabihan ko yung MC sumulat na, hindi ako sumulat, sinabihan ko yung isa, sabihin mo na yung MC huwag nang i-recognize. Kasi, ma'am, yung ginawa natin, ang pwede lang mga 2-3 bawat grupo. Dahil hindi ka kasi Opo. pag i-recognize mo lahat, ba't di kayo maingay? Talaga naman 2-3 lang yun Diba? Yung iba, nagkakataon pareho. Nandito sila sa grupong to at sa grupo ring kabila. But it's actually, we try to contain it na una ho talaga yung pwede lang sana pumasok na pupunta mag-register. Pero nakita namin problema. Baka may magalit. So we had to ask for online registration para dun pa lang makita na namin. Pero hindi pa rin nung nahinto, sumubag pa rin yung tao. Okay lang naman. Daming tao. Talaga mong, iba talaga ang Baste Duterte. Iba talaga ang pamilya Duterte. Kunti pa lang. Kunti pa lang yun. Marami pang na-filter doon. Oo, totoo. At ang mabigat sa mga Duterte organizations, organize. Yes po. Organize. Nakita ko yan lang sa Cebu. Sabi nung magrarally na yun sa Cebu, motorcade rally at that time, sabi, 2 o'clock, let's say, nakalimutan ko na, Thursday, ganyan, 2 o'clock. Sabi, sir, sabi ng mga Duterte group, sabi, sir, may, huli no tayo o hintuin. Gagawin no nating 6 in the morning. Ha? Sabi ko, kaya ba yun? Di ba paano naka-announce na? Sabi, hindi ho, okay mag-alala. 6 in the morning, nandun nga. Ang galing, talagang organisado. Bilib ako. I see. And Duterte phenomenon because of the Duterte principles, no? Hindi naman yan dahil lang, yan na yung taong yan. Pero I believe, ako personally, it is the principles by which these people stand for ang nagiging gravitas, no? Kung bakit patuloy ang pagsuporta sa kanila ng taong bayan. Pero ang gusto ko ngayon ituon yung tanong ko kay Dr. Trumata kasi nga hindi ba sila is solid for Sara Duterte. So Doc, how do you now align itong grupo ninyo with other groups that may support other national key figures? Bali ang prinsipyo lang po ng grupo is kung sino yung kalaban ni Sara, kalaban namin. Yun lang ang pinapairal namin doon. So kung sino kakampi ni Sara, kakampi namin. So lahat ng sasabihin ni VP Sara na akin itong mga kasama, isusupport namin all the way sa probinsya namin. At saka kung sino ang sasabihin niya, nakikita namin kumakalaban sa kanya, hindi welcome namin sa probinsya namin. Very clear words po yun, from solid convener Dr. Trumata Mata. I was going to ask actually ka, Benny, kasi nga divergent yung interest nung grupo.
kung sakali kasi may bangayan, who will arbitrate? But I guess sabi nga ni Kong Mike, no, it is going to be Mayor Sebastian Duterte. So paki-expound po, Kong Mike, itong issue. Kasi talagang, alam natin yan, di ba? Lalong-lalo na pag maliwanag na ang bolang kristal, kanya-kanyang jockeying na yan, ano? How do we not collapse? How do we not destroy each other para ma-take advantage ng kabilang grupo? Well, first and foremost, nagsalita naman po si Mayor Basti Duterte, di ba sabi niya, lahat ng mga away natin, lahat ng mga pagkakaiba-iba natin, magsama-sama tayo. Sabi niya, isang tabi natin yan, let's be selfless. Magtulong-tulong tayo at magsama. Ako naman ang nakikita ko, personality-wise, Speaker Bebot Alvarez of Partido Reforma, you have Mayor Baste of PDP, yung nandito po sa atin sa Metro Manila, no? Attorney Contracto, Ma'am Benny, si Chairman Alcusi, si Attorney Topacio, Attorney si Lambino, sino pa ba yung mga kasama natin dito sa PDP Manila? Bernie ang. Si Bernie kasama natin nung birthday. Senator Bongo. Senator Bongo, yung pong working secretariat muna, kami naman nag-uusap at nagkakatulungan. Wala akong nakikitang problema. No? Even, for example, ando naman din sila yung Maisog nandun, yung grupo ng Duterte Riders, kasi iba-ibang grupo nga eh. So I think very critical ang itong working group na magkasama-sama at magkatulong-tulong. And kami nga nila Ma'am Penny, wala pang launching, magkakasama na eh. During the PDP oath-taking, I would join them, and then yung birthday celebration, nag-usap na, sige gawin natin. Tapos sabi ni Mayor Bastisa nga sa akin Mike, sabi niya, baka gusto mo sumama sa amin sa celebration ng birthday ni President Duterte. Sabi ko, Mayor, meron kami sariling activity sa Manila. And gagawin namin to para naman alam ng taong bayan na maging dito sa Maynila, sa Quezon City, hindi nakakalimutan si Pangulong Duterte. So dito kami, kakasama kami ni Maynila Ma'am Penny. Si Bernie joined us during that time. Sugan ko lang po. Alam nyo, maganda po yung pinagtibay ng ating pong lead convener at Secretary General ng Rage Wine. Yan yung isa nating panawagan before. If you can remember po sa lahat ng mga vloggers and media, lagi po nating sinasabi, sa pagkakataon ngayon, iba na eh. Nagkalat na ang buhaya na siyang nagpapahirap sa ating bayan. Dugmok na ang inang bayan. So, sa madalit sabi, ang ating panawagan is tanggalin nyo na kung anong kulay meron kayo. Bakit? Ang bawat kulay may kanya-kanyang laban. Ngunit kung tatanggalin natin ang lahat ng kulay, iisa lang dapat ang adhikain natin. Tumayo, manindigan sa tama, labanan ng korupsyon para muling mabuhay. At para muling matawag na marangal ang ating bayan. Tanggalin ang mga korap. Sa Pilipinas, ang nangyayari, sila pa yung pinakalakpakan, sila pa kinikilala, sila pa ang tama. Hindi na nila kinikilala ang konstitusyon, binababoy nila ang batas. So bakit tayo kailangan mangimi na manindigan at ipakita ang pwersa ng mga taong bayan lugmok na sa kahirapan? Ngayon may krisis. Pero nagbubulag-bulagan po silang lahat. Bakit? Kasi sila ang may sala at may gawa ng krisis. Wala pa ang krisis sa ibang bansa, lugmok na Pilipinas. Wala pa nagtataas ng presyo ng krudo. Ang tindi sa atin, nakailang taas na. Magkakaroon ng rollback, paunti-unti, 20. Pero daan ang itinaas, asahan ng hustisya. Kaya nga sinasabi ko mga kababayan, bakit tayo dito nagsusumikap na mailatag ang totoo sa taong bayan? Bakit? Pati nga po, dito sa totoong pangyayari, lahat iniiba nila ang diskusyonan. Iba ang pinagpipilitan nilang kilalanin ng Pilipino na ito ang nangyayari, ito ang tama. Pati nga po sa nangyari sa House, nakita ninyo kung paano nila manipulahin ang katotohanan para maging mali sa paningin ng karamihan. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating programa. Namnamin ninyo at kilalanin ninyo dahil ang tinatanggal na po sa ating mga Pilipino ay ang karapatan natin. Karapatan natin na ipaglaban ang ating bayan sapagkat ang bayang Pilipinas ay para sa Pilipino at hindi para sa kawatan ng bayan.
So mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating live podcast sa Attorney Yvette. Susugan niyo po ako. Salamat. Okay, ito kasi RAGE is a Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Kung Mike, how would you define accountability insofar as RAGE is concerned? And ano-ano po ba ang makikitang programa ng ating taong bayan in the next 12 or 24 months? Yung accountability is yung panawagan din ng marami nating mga kasama. In fact, no less than yung ating CBCP, yung ating Iglesia ni Cristo, and a lot of groups are calling for accountability. Transparency nung una, nung meron pang ICI, makita ng taong bayan, and of course yung Blue Ribbon Committee, sasabi na gusto namin makita at matulog talaga kung sino yung mga magnanakaw. Ano ho nangyari sa atin ngayon? Siguro, isa-isahin ko, no? Nung kay Diskaya, may mga binanggit siyang involved. 17 congresswoman ata yan, ilang senador. Tapos ilang public officials. Nagsalita din po si Ping Lacson, tinuro si E.S. Bersamin, tinuro Secretary Pangandaman, dalawang Yusek Bersamin, Adrian, at Yusek Traigib Palaybag. Sinabi ni Senator Lacson may 67 contractors na involved. Diba? Na nandyan. Si Gutesa, nagbanggit siya ng delivery ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya yan. Later on, nagsalita si Saldico. Ano yung sinasabi ni Saldico? Nag-deliver siya ng 25 billion pesos, may 100 billion taon-taon. At meron po mga delivery sa Tamarin, yung mga lugar na itinuro. Kung saan man yung mga delivery, doon sa Tamarin na bahay na binili ng Speaker Martin para daw yung dalahan ng pera. Nagsalita naman yung 18 Marines. Sinasabi na nila lahat ng mga delivery nila. Ilan yung mga congressman doon, senador, cabinet secretary, mga taong pinagdala nila ng pera. Pero ano ho nangyari? Wala. Diba? Meron ho bang kaso? Wala. May pandinig po ba? Wala. Ang nangyari pa nga doon sa 18 Marines, nung pinatawag kami, parang kami pa kakasuhan eh. Kami pa iniimbestigahan. So, yan ho yung sinasabi nating accountability. Ito yung hinihingi nating accountability. Kailangan naman, para maibsan yung galit ng taong bayan, para mabalik ang pagtitiwala sa gobyerno, para magkaroon ng malinaw na hakbang para sa ating kinabukasan, magkaroon talaga ng pananagutan. Yan ang hinihingi ng tao. Yan ang hinihingi nating lahat. Higit sa lahat, siyempre naman, yung pondo naman, mabalik, trillion yun eh. 1.5 trillion pesos. Diba? 1.5 trillion pesos in the history of the budget. Ang krisis na pinagdadaanan natin ngayon, grabe, sabi nila walang pondo. Hindi pwedeng tulungan ng tao, hindi pwedeng paba ang presyo, hindi pwedeng ihinto ang pagtaas ng bilihin. Kung nandyan yung pondo yan, magagamit natin yan eh. Tayo may pinakamataas na presyo na pagtaas ng gasolina, ng krudo dito sa Asia. Bakit? Diba? Bakit tayo ang ganung sitwasyon? Hindi ba natin pwedeng kontrolin to o hinto to? Kaya. May pondo naman tayo. Ngayon may pondo. Yung ninako pa ng pondo, sayang. Magamit sana ng taong bayan. So that is the accountability that we're asking. But how about the reforms na gusto niyong i-push? Are there reforms that you would want to push in the next 12 or 24 months? Yung change na gusto niyong makita? Sa 24 months po na darating, ako isa lang po yung nakikita ko kaagad na pwedeng gawin. Of course, yung pagkaso, no? Iba yan. Kasuhan kagad yung tao. Ako si attorney, nakatingin sa akin. Wala akong sasabihin dito. Hindi tayo makukulong. Hindi kasi meron kaming guest na may nagsalita eh. Meron daw yung isa lang na gagawin. Tanggalin ang Kongreso at Senado. Di ba? Ano yun? Step down. Step down. Step Oo. down. Alam niyo yung panawagan na bumaba siya at mag-resign siya, hindi po yun seditious. Walang masama doon. Dahil nung tinanong nga ako, kung mahal ba ng Pangulo ang ating, ano yung pwedeng gawin ng Pangulo? Sabi ko, mahal ang ating bansa.
Bumaba siya. Kaya tayo magkaroon. Ngayon, sinasabi niya, hindi. Magpakulong siya, totohanin niya. Totohanin niya yung nangyayari. Kung hindi siya involved na sinasabi niya, bagamat nagsalita si Saltico, patunayan niya. Pero the next 24 months, ano bang kailangan? Ako isa lang panawagan ko. Ikalahati yung preso nung alokasyon sa bawat distrito, sa bawat congressman. Ikalahati lang nila. That's about 200 billion pesos na magagamit natin sa taong bayan. Magagamit sa krisis ngayon. Dahil ito po, lalala ng lalala. Tataas lalo ang bilihin, tataas ang pamasahe. Ang pamasahe po natin, dumoble na halos. Ang LPG kerosene, nag-triple. O hindi lang triple, several times. Ang tinatansya kong epekto sa bawat pamilya ay 30% hanggang 40% ng antas ng ating pamumuhay. Ang ibig sabihin, yung 30,000 mo dati, na may nabibili kang pang 30,000, ngayon magiging 20,000 na lang. Dahil hindi mo na kayang bilhin yung dati mong binibili. Ito yung mga dapat tingnan kaagad-agad. Siyempre, punto to eh. Parang nung COVID, di ba nakita natin? Anong ginawa ng Pangulong Duterte? Hinto ang infrastruktura. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin buhay ang mga tao. Ayusin yung kanilang sweldo, yung kanilang tupad, yung kanilang ganito, yung pagkain, lahat na kailangan ng suporta. Nung magbukas, kailangan niya build. Galaw ng ekonomiya. Ngayon naman, nakikita natin, hindi naman tayo nahihirapan dun sa pakipag-usap o marap sa tao. O sige, ikalahati natin yan. Itulong yan sa tao. Ngayon, tapos, yung natitirang pondo, ituloy pa rin. Yung mga kinakailangang proyekto. Inuulit ko, bakit yung GDP natin bumaba? Kasi pala, yung 40% nung sinasabi nating GDP sa infrastruktura, ito dapat ang itinaas, ghost project pala eh. Marami palang kalokohan eh. Kaya ang laki ng binagsak. Tama na. Sabi nga ni Mayor Baste eh, mayaman na kayo. Tama na. Sa tao naman, magsilbi tayo. Kasi, Opo. oo, yung suggestion po kasi ni Congressman Mike Defensor is hatiin, no? Yung naka-allocate. Pero po, siguro para sa kaalaman ng ating mga viewers, paano po kaya ito pwede gawin ng gobyerno considering na naka-budget na siya eh? You being part of government, no? Part of Congress and also of the executive. Ano po ang nakikita niyong pwedeng gawin para para mapatupad yung suggestion nyo na hatiin yung budget na naka-allocate? Sorry ma'am, una pala, yung pagtaas ng presyo Alright. na oy, nasa power na yan ng Pangulo, nasa emergency powers na yan. Yes, exactly. Mag-price cap na siya. Huwag niyang pabayaan tumaas. Hindi siya dapat magpa-pressure sa mga malalaking kumpanya. Yes. Nangyari yan kay GMA, nakita niyo yan. Di ba sabi ni Pangulong GMA, hinto. O tapos doon nakiusap. Sabi ng mga tatlo, Petron, Shell, and if I'm not mistaken, Caltex ata that time. Yes po, That time. Sabi nila, Madam President, grabe yung smuggling. Grabe yung pasok ng mga smuggling ng crudo. Sabi ni GMA, ganun ba? Oo. O sige, sabi niya, huwag kayo magtaas ng presyo, papagalitan ko yung mga yan. Pero okay, magtaas. O hindi nagtaas. O di pinapahinto yung mga kumpanya. Di ba si Senator Marcoleta pinaliwanag niya? Sabi niya, bentahan 60 pesos. Magpatong ang 15 pesos, 75. Paano umaabot dito 130, 140 ang presyo ng crudo? Doon po sa binanggit mo, ma'am. Kailangan ba ng realignment? Yes. Okay. But if you recall, kay Pangulong Duterte, ginawa ko yan nung COVID. Okay. Immediately yan. Sinabi niya, ipasa natin to. Mamamatay ang taong bayan. Nag-realign ng mga pondo. Itinutok sa mga pangangailangan medikal, itinutok sa pangangailangan ng pagkain, pagkabuhayan ng mga tao. So, pwede. Pwede. Alright. Kayang-kaya. Alam niyo ho, ang palagay ko, Ma'am Penny, kaya hindi nila magawa. Hindi, may impeachment eh. May impeachment. Puro politika na naman. Political. Siyempre, pag nag-impeach, sasabihin ng mga congressman, imbis na akutan mo kami, binawasan mo pa. Hindi na kami susunod. Ganyan ho ang sitwasyon ng bayan natin. Yung district allocation, again, local infrastructure fund, i-check ninyo sa GAA.
That's almost 400 billion pesos. Pwede hong ikalahati yan. Hatiin muna. At ibigay muna sa taong bayan pantulong, maibsan ang pagtaas ng presyo ng pamasahe, ang presyo ng krudo sa mga driver, makapagtaas sila ng tamang pamasahe, maibsan ang pagtaas ng bilihin, pangunahing bilihin. Magkaroon ng cap doon sa pagtaas ng presyo ng krudo. Pagsabihan yung malaking kumpanya, may nilagay ng 20 billion ang gobyerno para mamili ng krudo direkta sa Singapore, dalhin dito. Hindi lamang para magkaroon tayo ng inventaryo, pero para hindi tumaas ang presyo. Yan ang mga hakbangin na kailangan po natin. Kung kayang gawin, kayang gawin. Ang sabi ko nga ako, yung dinidebate nila ni Viste, yung pinutulak ni Congressman Egay Irice, wag na ho silang magkagulo. Sabi ni Ralph Recto, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, teka lang, apektado pondo natin dyan. Wag natin gawin yan. Yung pagbaba ng excise tax o VAT. Pondo ng Oh. bulsa. Pondo ng bulsa nila yun. Ito ngayon ang, sabi ko nga, solusyon ko. Kunin ninyo yung pondo ng mga distrito. Wala kayong dagdag, wala kayong babawas, 200 billion yan para gamitin ng taong bayan.